Hello sa inyo guys. Tagal din bago maharap ulit makapag-ride. At kung makikita nyo nandito ko sa Herona Public Market. Bale, ang titirahin ko ngayon ay ang image ng Nuestra Señora de la Merced sa bayan ng Candaba, Pampanga. Marami akong inasikaso at marami akong inintindi, kaya ngayon ko lang ulit nakakap mag long ride. At syempre, araw-araw puro trabaho, samantalang itong pagbabike ay aking libangan lamang, ngunit pampawala ng stress at pampatakas sa realidad. Well, tara na, simulan na natin ang ride na ito. Let's go! At eto na, nagsimula na akong lumarga paalis dito sa palengke ng bayan ng Herona, Tarlac. At pupunta ako sa bayan ng Candaba, Pampanga upang mapuntahan ang imahe ng Nuestra Señora de la Merced. Hindi ko akalain na konting bayan lang pala ang dadaanan mo kapag ikaw ay pupunta doon. Tulad nga ng sabi ko sa aking intro sa video na ito ay napakadami kong inasikaso, kaya ngayon ko lang talaga narap mag-ride. Dahil gusto ko bago ko gawin ang mga ganitong bagay, ang isang libangan na aking kinaumalingan ay unahin ko muna ang mas mahalagang bagay. At huli na sa listahan ang kaadikan ko sa pagbibisikleta. Ayan guys, paalis na ako ng Herona, Tarlac. Bale, kakaliwa ako sa Barangay Salapungan, Herona, Tarlac. Diretso sa Victoria, tapos kakanan pa Lapas, Tarlac. Tapos sa Concepcion ng daan ko, dire-diretso lang yun dahil may daan dun papunta sa bayan ng Candaba, Pampanga. Tara, mag-focus na tayo sa daan. Bale, binabaybay ko na ang barangay Salapungan, Herona, Tarlac at didiretso na ako sa barangay Estipona, Pura, Tarlac, diretso ng Victoria, Tarlac. Ngunit sa kasamang palad nakakatakot talagang dumaan dito dahil marami akong na-encounter na aso at napakadilim din. Plus factor pa na nakaka-attract na ng aso ang aking bisikleta dahil nakatunog mayaman na ako. Halos dinig na dinig sa video ang ingay ng aking mga hubs. Pinili kong dumaan dito dahil walang masyadong sasakyan. Ang problema ko lang kasi hindi mo alam kung may sisipot na mga asong gala dahil isa rin yun sa mga kalaban mo bilang isang solohistang siklista sa daan, lalo na kapag mga ganitong oras ka pumapadyak. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka habulin o matatakasan mo sila. Pero awa naman ng Diyos napapamamaw ako ng hindi oras at hindi nila ako nahabol. Bale, lalagpasin ko lang itong bayan ng Victoria, Tarlac at dire-diretso na ako sa bayan ng Lapas, Tarlac, tapos diretso rin sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Halos gamay na gamay ko na ang daan dito dahil ilang beses na rin akong pumadyak dito sa kahit anong magiging destination ko, lalo na kapag ako ay mag-Nueva Ecija.
Bale, kanina pa ako nakalagpas ng bayan ng Victoria, Tarlac at diretso na ako sa bayan ng La Paz, Tarlac. Tapos kakaliwa ko din, kakanan, diretso ng bayan ng Concepcion, Tarlac. Dahil may daan doon, diretso ng bayan ng Candaba, Pampanga. Dito na ako sa bayan ng La Paz, Tarlac. Maliwanag na sa parking to. Hindi lang ako makapagkuha ng selfie ko dahil napakadilim ng dinadaanan ko kahit ilang beses na akong dumaan doon. Dire-diretso lang at enjoyin lang ang weekend dahil night shift pa next week. Buti na lang na maliwanag na sa parking ito at approaching na ako sa bayan ng La Paz, Tarlac. Tapos kakanan ako diretso sa Concepcion, Tarlac. Bale, binabaybay ko na ang town proper ng La Paz, Tarlac. Dati, isa ito sa mga bayan ng Tarlac na madalang kong puntahan. Along din sa Concepcion, Tarlac. Ngunit dahil sa bisikleta, madalas ko na rin silang daanan kapag may mga natitipuan akong destination na pwedeng mag-shortcut sa mga bayan na ito. Ayan guys, dire-diretso na ako sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Maliwanag pa sa parte na ito, palis sa town proper ng La Paz, Tarlac. Well, safe na safe din ang mga siklista sa daan na ito dahil napakalapad din at merong sagad sa gilid na pwedeng tratuin na bike lane. At maliwanag pa dahil maraming poste. Nakakakampante talagang mag-ride out ng madaling araw o kahit gabi kapag ganito kaliwanag ang kalsada na iyong binabaybay. Yun guys, napakaganda ng daan pala dito kapag madaling araw at gabi. Masarap kuhanan. Ang lamig pa ng panahon. Approaching na ako sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Pero mahaba pa ang dadaanan ko. Baryo pa itong dinadaanan ko. At maliwanag na nang ako'y nag-a-approaching na sa bayan ng Concepcion, Tarlac. At saktong pagsikat ng araw at pagliwanag binabaybay ko na ang town proper ng Concepcion, Tarlac. At dadaan ako sa pinakamaiksing daan at shortcut para eksaktong lalabas na ako sa Concepcion Magalang Road. Mukhang napakaunlad din talaga ng bayan ng Concepcion, Tarlac. Halos develop na rin ang mga establishment. At syempre may transportation dito na rutang Tarlac City, Concepcion at Concepcion Angeles City na mga jeepneys. Ayan, umaga na. Paalis na ako ng bayan ng Concepcion, Tarlac at nag-shortcut ako at di ako lalabas doon sa may barangay Santiago. Bale, lalagpas na ako doon kapag dito na ako sa may shortcut pumaan. Hindi ko alam anong tawag sa daan na ito pero maraming beses ko na rin itong nadaanan na shortcut. Para, dire-diretso lang ang biyahe.
Pagdating ng magalang pahinga muna. Bali itong sinorkat ko na daanan ay Barangay San Francisco, Concepcion, Tarlac. Mas maiksi lang ang daan dito at direktang labas ka na sa highway na Concepcion Magalang Road. Bali, nandito na ako sa Concepcion Magalang Road at may kanto dyan ako lumabas dahil may shortcut dyan, either palabas dito or papasok sa town proper ng Concepcion, Tarlac. Sabi ko sa Magalang, Pampanga ako magpapahinga, pero napilitan din akong magpahinga dito dahil nangangawin na rin ang aking mga tuhod dahil nga ang tagal ko rin natenga. Naging sobrang busy sa trabaho at marami ring nilakad at inuna na mas mahalagang bagay bago itong libangan. Pahinga muna saglit tapos lalarga na ulit. Pagkatapos kong magpahinga sa Gedli at malapit doon sa kantong pinag-shortcutan ko sa Barangay San Francisco, nagpatuloy na ako ulit sa pagpadyak. Mahaba-haba ang daan na ito pero hindi naman na siya bagod. Halos di ko na rin mabilang kung ilang beses na rin akong dumaan dito. Since pandemic pa ako natutong dumaan dito nung active pa yung aking mga malulupit na ka-ride na sila ang dahilan at inspirasyon ko kung bakit ko ito nagagawa. Bale, ang Concepcion, Tarlac ang huling bayan na madadaanan mo kapag ikaw ay nagpa-southeast papunta sa eastern portion ng probinsya ng Pampanga. Dahil ang bayan ng Candaba ay nasa bandang eastern ng probinsya ng Pampanga. Bali, itong highway na dinadaanan ko ay dati ring dinadaanan ng mga provincial buses nung wala pang Subic-Clark-Tarlac Expressway or SCTEX for short. Bale, kapag nagpa-southeast ka, ang Magalang, Pampanga ang unang bayan na madadaanan mo. Ayan, malapit na tayo sa bayan ng Magalang, Pampanga. Pahinga ulit dun saglit. At kung magutom hanap muna ng kakainan. Siyempre, mga ilang bayan pa siguro at dadaanan. Pero dahil first time ko doon hindi ko kabisado kaya napapatingin pa rin sa Google Maps. Tara, focus sa daan. Bali, approaching na ako sa town proper ng Magalang, Pampanga. Halos di ko na mabilang kung ilang beses na akong dumaan dito at nagtatatambay. Maganda rin kasi ang plaza nito sa town proper. At marami ring mga tourist destinations na malalapit dito, bukod pa sa Mount Arayat. At may daan din dito palabas ng Angeles City, Pampanga at papunta rin sa Marquee Mall. Base sa aking mga karanasan sa mga naging rides na dumaan na ako sa bayan na ito.
Marami ring masasarap na kainan dito sa bayan ng Magalang, Pampanga. Lalo na yung pinadyak ko yung Bali-Bato sa Arayat at pati na rin ang banal na bundok dito mismo sa bayan na ito na Arayat National Park, Magalang side. Bale, kinainan ko yung isang lugawan o tapsilogan din. Ang sasarap ng pagkain nila doon. Napaka-memorable din. Kaya alam na alam ko kung saan ako kakain kapag nagbike ako dito mismo. Ayan, nandito na ako sa bayan ng Magalang, Pampanga. Bali, nagpapahinga muna ako dito sa kanilang plaza. Ganda talaga. Ilang beses ko na rin napunta na natambayan at napicturan ni anak muna ng kakainan. Tapos tuloy ang biyahe. Mga ilang bayan na lang yata ang dadaanan ko at makakarating na ako sa aking destination. At nagpatuloy na ako ulit sa pagpadyak at alis na ako dito sa bayan ng Magalang. Bale, naghahanap ako ng makakainan dito sa bayan ng Magalang, Pampanga, kaso hirap akong maghanap kaya wala rin ako nagawa kundi dumiretso lang sa pagpadyak. At pagdating ko dito sa arko ng bayan ng Arayat, Pampanga ay nag-selfie muna ako. Kahit maraming beses na akong nag-selfie dito, ang sarap picturean dahil sa ganda ng arko. Bale, nandito na ako sa arko ng Arayat, Pampanga. Pero hindi dito ang aking main destination. Meron lang din kasing daan dito papunta sa bayan ng Candaba, Pampanga. Mga ilang bayan pa yata ang dadaanan. Pero sa pagkakaalam ko sa mapa mga dalawa na lang yata ang dadaanan ko bago makarating sa aking main destination. Tara, tuloy ang pagdaan. At pagkatapos mag-selfie sa arko, muli na namang umataw sa pagpadyak. At sa mga susunod na mangyayari nakahanap na rin ako ng makakainan. Ngunit sa 7-Eleven convenience store ako kumain. Kumain lamang ako ng mamimerienda. Nandito ako sa 7-Eleven. Hindi ko alam anong part to. Pero kain ko na ako. Sabi ko sa Magalang ako kain ko. Dito rin ako bumagsak. Bale, dalawang bayan na lang pala. Makakarating na ako sa imahe ng Nuestra Señora de la Merced. Kain tayo. Ayan, diretso na tayo sa Candaba, Pampanga. Bale, maliwa ako tapos kakanan ako niyan palabas ng bayan ng Santa Ana, Pampanga. Bale, yun na yung huling bayan bago makarating sa bayan ng Candaba, Pampanga. Base sa pagre-research ko sa Google Maps. Malapit na yung kanto na kung saan ako ay kakanan pa Santa Ana, Pampanga. Tara, tuloy-tuloy ang padyakan. Let's do this. Bale, isang bayan na lang pala ang lalagpasin ko bago ko makarating mismo sa bayan ng Candaba, Pampanga. Hindi pala ganun kasobrang layo na halos buong araw o magdamagan mong papadyakan. Maganda dito guys, malilim, maraming puno,
Sana ito pa rin hanggang makarating sa town proper ng Santa Ana, Pampanga. Bali, ang portion na ito ay parte na ng bayan ng Santa Ana, Pampanga. Bali, puro baryo itong dinadaanan ko, ngunit populated naman at marami naman pwedeng mapagtanungan kung sakaling maligaw. Pero salamat na rin sa Google Maps sa tulong upang hindi ako maligaw. Sa bawat rides na aking ginagawa, sinisiguro ko na lagi akong may load para ako ay makapag-browse sa Google Maps kung gaano pa kalayo ang aking papadyakin bago makarating sa aking destination, at para na rin makapag-livestream at makita ng mga mahal sa buhay o kahit sino pang kakilala kung ano ang aking kalagayan. At pati na rin sa trabaho, kailangan lagi akong may load for communication. Bale, lalagpasin ko lang ang mga baryong ito at makakarating na ako sa mismong town proper ng Santa Ana, Pampanga. Ang huling bayan na madadaanan bago makarating sa Candaba, Pampanga. Yan, dire-diretso na ako. Medyo malayo-layo pa ang Santa Ana, pero at least yun na lang yung bayan na lalagpasin bago makarating sa Candaba, Pampanga. Maganda rin ang daan dito at safe naman, matatao rin na lugar. Medyo mainit na rin and the time is 8:42 ng umaga. Sana di tayo gabi ng uwi. Hindi naman siya lagpas 100 kilometers pataas. Okay, upo sa daan. At approaching na ako sa bayan ng Santa Ana, Pampanga. Very simple town siya pero napakamatao at maganda yung simbahan along ng mga karatig bayan niya. Sa eksenang ito, kasalukuyan ko nang binabaybay ang town proper ng Santa Ana sa probinsya ng Pampanga. Napakamatao rin pero napakaliit lang ng bahay niya. Pero goods din siya dahil sa magandang simbahan niya na napaka-historical din tignan. Kahit sa mga karatig bayan niyang Candaba, Pampanga at Mexico, Pampanga ay mukhang historical din ang mga simbahan ng mga bayan na iyon. Ayan na guys, approaching na ako sa bayan ng Candaba, Pampanga. Dire-diretso pa bago makarating sa Nuestra Señora de la Merced Image. Dire-diretso. The time is 9:15. Maaga pa. Pero dirik na ang araw, so malapit na rin magtanghali. Sana makauwi rin na ang maaga. Hindi naman pala siya ganun ka sobrang layo. Saktong long ride lang. Sulit na naman. Kahit mabigat sa pakiramdam ang pagpadyak ko dahil medyo mabigat ang nakalagay sa likod ng bike ko dahil malaki na yung saddle na pinalit ko. Saka tagal
matagal ko ring natenga sa pagbabike. May mga inuna lang na mga mas importante syempre. Tsaka puro trabaho kasi syempre mas kailangan yun. Pero syempre enjoy pa rin ang buhay. Ayan guys, nandito na ako sa bayan ng Candaba, Pampanga. Ilang metro na lang at makakarating na ako sa aking main destination. Picture muna at konting kuha nitong video. Alright. Isipyo yata nila ito eh. Ayan. So yan padyak. At sa wakas, approaching na ako sa bayan ng Candaba, Pampanga. Ngunit bago ko mag-video or mag-vlogging sa signage ng Candaba, Pampanga at mag-selfie doon, tumigil ako sa malapit na tindahan doon at nagmerienda lang saglit. Pero syempre, hindi ko na yun sinama. Ang mahalaga malapit na ako sa aking destination at makakapagtambay lang saglit. Bale, pagdating ko sa town proper ng Candaba, Pampanga, nagpahinga muna ako saglit sa may simbahan at tumingil sa Google Map kung tama ba ang aking dinadaanan. Medyo muntik din akong maligaw dahil since first time ko lang dito at marami rin pasikot-sikot kahit maliit lang ang bayan na ito. Ngunit na-amaze din ako sa ganda ng simbahan. Kaya lang di ko na rin naisama since kailangan masaktuan ko lang ang haba ng video. Dahil hindi naman dapat na parang singhaba ng pelikula since ito ay documentary lamang or vlogging lang. Bale, simpleng bayan lang naman itong Candaba, Pampanga. Pero kita naman din sa eksena at sa mga oras na yan napaka-busy ng tao sa buong town proper since nandyan lahat ng establishments. Bale, palabas na ako sa town proper ng Candaba, Pampanga. Natagalan lang ako dahil nagka-traffic dahil dun sa armored truck na parang tatama sa mga kawad ng kuryente at poste ng kuryente ang kanyang side mirror. Kaya natagalan at na-traffic ako kasabay ng mga motorista. Pero hindi yun nasama sa eksena. Tiyempo ring may mga nakasabay na siklista. Hindi ko alam kung saan sila papunta. Pero ayon sa Google Map, itong dinadaanan ko ay papunta na rin ng probinsya ng Bulacan at sa bayan ng Baliwag. Bale, sa parting ito ng Candaba, Pampanga ay merong napakalawak na bukirin or palayan. Napakaganda sa mata ng view dahil probinsyang tignan, baryong-baryo. Ngunit hindi ka mangangamba dahil marami rin ikaw makikitang mga tao na nagtatrabaho sa bukid at tulad nito na nakikita nyo, may mga nakasabay ding mga siklista. Di ba't nakakaganang loob dahil alam mo na hindi lang naman ikaw ang nag-iisang pumapadyak sa daan sa araw na ito. Nakakabusog sa mata ang ganda ng view ng palayan sa bayan ng Candaba, Pampanga. Busog na busog ka dahil napipil mo ang nature, ngunit ang kalaban mo lang ang tirik na araw. Pero sold na sold ka dahil
probinsya, tignan. Grabe, na-traffic ako dun sa bayan ng Candaba, Pampanga dahil sa armored truck. Siyempre, hindi na nasama yun. Pero ang mahalaga malapit na ako sa aking main destination, ang Nuestra Señora de la Merced. Ay, salamat sa Diyos at safe na naman ang aking ride. Saktong-saktong nauubos na rin ang aking social battery sa mga taong hindi mo naman feel, di ba? Maliba lang sa mga feel mo, syempre. Maluwag din ang kalsada dito sa bandang Candaba Baliwag Road. Ngunit may mga parte ring lubak-lubak, which is perfect na perfect ding gumamit ng mountain bike. Pero hindi naman din ibig sabihin hindi na pwede ang road bike dito, basta't iiwasan mo lang yung mga lubak-lubak. Siyempre, may suspension fork naman ako, at siyempre kapag naka mountain bike ka kasi, at lalo na kung 29er wheels para ka lang ding naka motorsiklo. At sa mga susunod na eksenang ito ay nakarating na ako sa aking main destination, ang Nuestra Señora de la Merced statue or image dito sa bayan ng Candaba, Pampanga. Ayan, nandito na tayo sa Nuestra Señora de la Merced statue or image. Worth it na naman ang ride na ito. Hindi naman siya sobrang layo. Mas malayo pa yung mga nakaraang rides ko. Bali ito, kapag diniretso mo yan, papunta na yan ng Baliwag, Bulacan. At ito kung saan ako galing. Papunta yan o pabalik sa bayan ng Candaba, Pampanga. Ganda. Simple pero napakaganda ng view. At ayan, makikita nyo mga palayan o mga bukirin. Tirik na tirik ang araw pero mahangin naman. Ayan. Ayan ang image ng Nuestra Señora de la Merced. Kasama yung bike ko. Worth it na naman at blessed na naman ang aking ride. Sana safe din akong makauwi. Yan, nakapagpahinga na rin. Hanap pa na ibang tatambayan bago makauwi. Palis na ako niyan at sulit na naman ang pagpunta ko. Lalo na first time. Pagpalain sana ni Lord ang aking pag-uwi. Let's go. At eto na, pauwi na ako at muli na naman akong dumaan sa town proper ng Candaba, Pampanga. Tulad nito, hindi ko nakuhanan yung munisipyo nila at iba pang establishments na nadaanan ko bago lumabas papunta sa Nuestra Señora de la Merced. Sa eksenang yun nagkamali ako ng daan, bigla ako napadiretso, pero dapat pala kumaliwa ako at kumanan, dire-diretso pabalik sa Santa Ana, Pampanga. Bale, mga piling eksena na lang since pauwi na rin ako at hindi ko naman din kailangan kuhanan lahat para maging fast forward na rin ang labas since documentary lang naman ito.
At muli na akong nakabalik sa bayan ng Santa Ana, Pampanga. Ngunit mag-iiba ako ng daan pero babalik din ako sa dinaanan ko kanina papunta dito. Bale, ang gagawin ko kakaliwa ko diretso sa bayan ng Mexico, Pampanga. Then, kakanan ako dire-diretso ulit sa bayan ng Magalang, Pampanga. Palabas ng Concepcion, Tarlac ulit. At approaching na ako sa bayan ng Mexico, Pampanga. Bale, lalagpasin ko lang ang rotonda na yon bago makarating sa town proper. Mexico, Pampanga na tayo guys. Pauwi na. Pero ang daan ko rin sa dinaanan ko kanina, papunta. Daan ulit ako ng Magalang. Pero sa Santiago, Concepcion na ako dadaan. Tapos, lulusot na ako ng Barangay San Agustin or Murcia sa Concepcion, labas ng Barangay Burot, Tarlac City. Tapos diretso na sa Herona, Tarlac. Uwi na! Hindi nga lang ganun kaganda ang pagkuha ko ng eksena sa town proper ng Mexico, Pampanga. Pero dahil pauwi na ito, okay lang naman yan. Bale, didiretsuhin ko ang mahabang major road or highway na ito para makabalik muli sa bayan ng Magalang, Pampanga. At pagbalik ko dun ako'y nagtanghalian muna dun sa madalas kong kainan dun na isang tapsilogan or lugawan na masasarap ang pagkain. At syempre, tumigil din ako sa isang tindahan dito dahil syempre sobrang init, mahirap maubusan ng lakas at uminom ng mga tubig or mga energy drink dahil kailangan din yun sa mga long ride cycling. Tandaan na kapag ikaw ay isang long rider cyclist, lagi mong kailangan ang nutrients na electrolytes para pampa-replenish at iwas pulikat sa iyong mga muscles, caffeine na pampagising ng diwa at pampagana ng isipan na nakapokus sa kalsada, at sugar na pampa-energy rin ng iyong katawan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang sugar ay makakasama. Siyempre, wag lang sobra at wag lang ding araw-arawin. Pabalik na tayo sa Magalang, Pampanga. Hanap lang ako ng maiinom na buko, yung kanto na ginaliwa ko bago ko kumanan pa Santa Ana, Pampanga. Nadaanan ako kaso walang silong Siyempre hanap tayo may silong. Tapos pagdating ng Magalang, tanghalian muna bago umuwi. Hindi naman din kailangan kapag nagra-rise ka dapat di ka rin dapat sobrang busog, dapat sakto lang. Okay? Bale, uminom ako ng buko, ngunit hindi nga lang dun sa kanto na dinaanan ko papunta ng Santa Ana. At malapit na rin ako sa bayan ng Magalang at kakain muna ako dun bago diretso umuwi. Bale, ako'y magtatanghalian muna bago dumiretso umuwi. Kain muna ulit guys at pahinga. Tapos
Uwi na rin. Ito lang. Sarap ang kailan dito. Ang best na rin ako ikot lang. Fast forward, pagkatapos kong kumain doon, diretso na ako ng uwi at yun na lang ang focus ko. At syempre, masaya na naman ako dahil successful ang aking ride, lalong lalo na at hindi naman ako nagka-aberya. Approaching Tarlac Province na ulit tayo. Lakas ng hangin at tirik din ang araw. Parang kailan lang kaninang papunta dinaanan ko lang din to at dadaanan ko rin pa uwi. At approaching na ako ulit sa bayan ng Concepcion, ngunit hindi na ako dadaan sa town proper. Dire-diretso na at lalagpasin kong itong Barangay Santiago, Concepcion, Tarlac. At bale, kakanan ako at lalabas ako sa Barangay San Agustin or mas kilala bilang Murcia, na sakop pa rin ng Concepcion, Tarlac, palabas ng Barangay Burot, Tarlac City. Dire-diretso na yon pauwi sa Herona, Tarlac. Fast forward ulit, kumanan na ako at dumaan na ako sa mga baryong ito na naka-caption sa baba. Siyempre, hindi ko naman na kailangang i-mention lahat since kina-caption ko naman na sa baba kung anong destination or lugar ang dinadaanan ko. Kasalukuyan malapit na tayo sa San Agustin or Murcia dito sa Concepcion, Tarlac. Paglagpas dun direktang Burot, Tarlac City na. Tapos dire-diretso na ang uwi. Pero kapag nakaramdam ng pagod pahinga ulit. At kasalukuyan ko nang binabaybay ang Barangay San Agustin or mas nakasanayan pa rin ng nakararami bilang Murcia. Bale, lalabas na ako sa may boundary ng Tarlac City at Capas at dun mismo sa Barangay Burot, diretso ng Barangay San Miguel, Tarlac City. At bago ko dumiretso tumigil muna ako sa isang 7-Eleven para bumili ng Gatorade para mag-ipon ulit ng electrolytes hanggang makauwi ako sa bayan ng Herona, Tarlac. Bale, kumpleto na naman ang aking weekend ride at syempre another memories of cycling. Wala talaga akong pagsisisi sa sport na ito. Iba talaga sa feeling ng bumabiyahe ka ng nakabisikleta lamang. Nakakapagod man pero hindi naman nakaka-stress katulad ng trabaho. Stress ka na nga sa gawain pero minsan mas nakaka-stress pa ang mga katrabaho mo. Hehehe. Bale, binabaybay ko na ang Barangay San Miguel, Tarlac City. Dito lang malapit ang aking trabaho. At syempre, confidential na yon at privacy na rin sa kanila. Kasalukuyang binabaybay ko na ang Tarlac City sa tapat ng SM Tarlac. Bali, dire-diretso na ako pauwi sa Herona, Tarlac. Wala nang tigil yan.
naging libangan ko na rin itong pagbablog ng aking mga rides. Tipong may mga nalilibang din at may nag-aabang. Yung iba nga tipong parang sinisilipan na lang kung kailan ako ulit magra-ride o kada walang pasok iniisip nila magbabike ako. Para bang binabantayan nila. Although nakakatuwa na may nakaka-appreciate sa rides mo, pero minsan nakakaano rin sa tuwing tatanungin nila kailan ka ulit magra-ride, saan ka na naman magra-ride, para bang binabantayan na lahat ng kilos mo. Well, ganun talaga pero at least hindi mo masyadong binabrag out ang mga plano mo sa buhay dahil baka mapulilyaso ka. At nandito na rin ako sa boundary ng Herona Tarlac at Tarlac City. Okay, back to Herona na. Barangay Parsulingan, Herona Tarlac na. Isang barangay pa at nakabalik na rin ako sa aking bayan na tinitirahan. Let's go! Kapag galing ka rin ng long ride cycling atat na atat ka na rin makauwi, tipong nagmamadali ka na rin na parang katulad din kapag malapit ka nang mag-out sa trabaho, uwing-uwi ka na. Tipong gusto mong makita ang magiging resulta ng iyong rides, kung worth it ba lahat ng pinaghirapan mo na para ka ring sumahod ng malaki sa iyong trabaho. Hay, ginhawa na kapag galing ka ng ganitong kahabang biyaheng padyakan. Ngiting tagumpay na naman at ipopost mo na naman sa iyong social media account para marami kang makakalkal sa iyong pagtanda at wala kang pagsisisihan na pinasok mo ang hilig na yan at pinasasalamatan mo rin ang buong may kapal na nilagay ka niya dyan at nakita mo ang iyong purpose sa buhay. Ayan, nakauwi na ako dito sa Herona Tarlac. Sulit na naman ang ride at buti na lang 9 years na akong siklista. Lalo na sa panahon ngayon merong oil crisis dahil nga sa gera. Ay, pagod pero hindi naman stress. Blessed na naman ang ride. Wala marami tayong inaasikaso at inuuna muna bago ang mga ganitong hobby. Well, dito ko natatapusin ang aking video. Salamat sa panonood. Ride safe sa ating lahat and God bless us all.